Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga Bulgar? We are back for another episode kung saan meron naman tayong makakapanayam at makakakwentuhan. Mga kabulgar, let's all welcome influencer Sander Ford. Hello guys! Hello po, this is Sander and thank you po kay Sir Thank you, Ton thank na you, thank minessage you. ako at kay Ma'am sa pag-welcome niyo po sa akin dito. Sander, kabilang ka sa isa sa mga kontrobersyal na personalidad at influencer. Paano ka nga ba nagsimula? Nagsimula talaga po ako way back 2014. Talagang laking probinsya po kami. Tapos, iniwan kami magkakapatid sa tita namin, sa kapatid ng parents namin. Tapos, ginawa ko po kasi sa sobrang gusto ko na makita yung magulang namin, lumuwas po ako ng Manila. Mag-isa? Mag-isa lang, 14 years old. Tapos, nagbakasakali po ako na mahanap ko yung mother ko. Hindi ko sila nahanap. So, ang nangyari, gusto kong kumita. Hindi, pero saan ka nagstay pag luwas mo? Sa kalsada po. Okay. Naging, po ako, batang hamog po ako. Gaano katagal? 1 taon po. Tagal. Yes po, 1 Tagal, taon po. yeah. Buendia sa may MRT, sa baba noon, doon po ako. Nagkaroon po ako ng pera, something mga 3,000. Bumili po ako ng Yossi kasi marunong na ako nakikita ko doon sa mga kasama ko So nagtakatak boys po ako. Nagnegosyo ka Nagnegosyo at 14 na? At 14 years old po. Tapos sa loob po ng 6 months, yung 3,000 ko naging 13,000 po siya. Wow. Opo. Umuwi ako ng Cavite dahil hindi ko nakita yung parents ko. Binawi ko yung mga kapatid ko. Okay. Umupa ako ng sarili kong bahay. Diyan na po kami nag-start. Bali, yung mga kapatid ko naman po na maliliit pa noon, talagang sinasama ko sila kung saan ako mapunta. Hanggang sa nabalitaan ng parents ko na gano'n nga, umalis na kami sa tita ko. Pinuntahan po kami doon. Tapos yun nakaipon na ako na bumili ng cellphone. Ang cellphone pa dati, ewan ko lang na ano niyo po yung Samsung siya na yung may antena May pa. antena pa. Pero malabo pa yung camera. Nag-video ako doon, K-pop kunyari, K-pop. Okay. Pag-upload ko, kinabukasan nagulat ako. Sabi ko, ang daming React 99 plus, something 15 to 20 million views. Binabash ako, K-pop pangit, di mo kamukha yan, ganyan-ganyan, peling pogi, pinangganyan-ganyan. Doon ako nag-start po. And then, may kumontak sa akin, sumalangit nawa po, si Sir Lloyd Cadena. Okay. Siya- Si Lloyd. Yes. Sa kanya po talaga kami nag-start, kahit yung #5 na grupo ko. Wow, kay Lloyd. Yes hindi po. ko alam yan Hindi ko alam yan. Yes Okay, po. okay. Siya talaga yung kumontak sa amin. Hindi pa nga ako naniniwala. Sabi ko, huwag mo kami niloloko. Scammer Kasi sikat ka. na siya nung time na Opo, yun. sikat na siya nung time na yun. Huwag mo ako lokohin, scammer ka, ganun-ganun. Hindi mo ako maloloko, ganyan. Tumawag na siya siya na talaga mismo. Wala, totoo po ba? Ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, pupuntahan ko kayo, ganyan. Nung nakita namin siya, doon na po ako naniwala. Sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, ito na yung pangarap ko na sana bigyan niyo ako ng kasikatan para at least matulungan ko yung parents ko. Yun na po. So Doon ano nag-start. ang in-offer sa'yo ni Lloyd? Parang ginigas niya na po ako sa mga Sa vlog content niya? Opo. Okay. Tapos, ang content niya, parang katulad po dito, siya naman dun sa kabilang channel. Nandun na yung sarili niyang content na ganito rin. Doon na po, dire-diretso na, kinuha na nila ako. So, Sander, mag-isa ka. Marlo ka pa nito. Opo. Mag-isa ka pa lang nung kay Lloyd, Opo. nag-guest ka. Tapos, paano pumasok yung group mo? Ano po nung So, gaano katagal from the time na nag-guest ka? Ay, Lloyd, parang ginawa niyang talent 1 niya, year, no? 1 year. Tapos, kasali po ako sa choir. May mga kaibigan ako doon. Actually, nag-start kami yung group namin is Big Bro. Okay. Big Bro. Choir po kami pero hindi halata sa akin kasi hindi naman ako kumakante. Tapos po, yung grupo namin na yon, parang gusto namin maging boy group. Kasi Okay. sikat na sikat dati yung Gimme 5. Mhm. Sila Nash Aguas. Okay. Opo. Gawa na kami ng grupo, binabash kami. Kasi siyempre ako yung leader, sabi nila pare-pares kaming itsura, sabi nung mga tao. Sige, idamay nyo na yan. Mga pangit yan. Magsama-sama na yan sila. Ganun po. Doon na po nag-start na parang kinuha ulit kami ni Sir Lloyd. Sabi ni Sir Lloyd, sabi niya, sisikat ka kasi tinan mo, sumikat ka ulit. Tapos Correct. lalakas ka pa, sabi niya. Tapos yun na po, doon na nag-start na kinontak na kami ni Ma'am Corina, Oh. ni Sir Luis Pero Banzano. sino nagbigay ng name ng group ninyo? Ako po. Ikaw ang nakaisip. At ito yung... Tama ba? Kasi ako ang alam ko, dahil kasi merong hashtag nun. Aha. Tapos kayo yung parang counterpart nila, tama ba? Trending kasi dati po talaga sa Twitter yung hashtag. Correct. Hashtag 5, ang pangit. Ginawa ko, tinanggal ko yung tag, #5. Nilagyan ko ng have a successful honor and talent. Kaya merong meaning. Yes. May meaning talaga yes, siya. yes. Ako din yun. Acronym siya eh. Opo. Okay. Kaya ako naglagay ng meaning. Kasi yung One Direction, may meaning din yung ano nila eh. Correct, Opo. correct. Eh di ba po, that time parang inahalera kami sa One Direction. Kami daw yung One Direction ng Pilipinas. Pero pangit version. So, yun na po, doon na po nag-start na
thank you Lord kasi kahit paano natulungan ko yung friends ko, tulungan na yung parents namin. Ayun po. Sander, nung lumabas ka sa #5, naging maingay talaga yung pangalan Oo. ng grupo nyo, no? Paano ba nabuo? Is it the same group as like yung sa choir na Oh, di ba sinasabi mo? from the time ni Lloyd, Opo. paano kasi ba? Paano sila kasi like One Direction, nag-audition sila, pinagsama-sama. In your case, Ako naman po, talagang kailan na po talaga ako noon. May followers na po ako noon ng mga 50,000 to 100,000. Ay di yun na po, doon ako nag-start. Ngayon po, di ba nasa choir po kami, nakita ko yung mga friend ko. Tapos, usong-uso yung mga grupo-grupo. Sabi ko, sige gawa tayo ng grupo, One Direction, singer tayo. Tapos yun na po, dito na nag-start. Nag-cover kami ng yung Night Changes ng One Direction. Nag-viral po. Meron bang marunong kumanta talaga sa group ninyo? Actually, lahat kami. Kasi Okay. dalawa kaming bass, dalawang tenor, tapos yung parang melody. So parang Totoo, lang. nasa choir talaga Legit po, kayo. totoo po. Okay, Legit okay. po. 6 kami. Yung isa po namin kasing friend is parang hindi niya trip yung boy group. Okay. Sa iba siya napuntang na-list na landas. So Pinagsisihan niya. talaga po naman. Kasi picture niya yung nilagay namin sa TV. Kasi siya yung talaga yung original dun eh. Tapos ang nangyari naman po, edi pinagpatuloy namin. Sabi, sige, pagpatuloy natin. Doon na po nag-start na talagang ang dami-dami pong mga network na kinuha kami. Nung natatanong ako sa Sander, nung time ba na yon? Kasi, masyal, nung time talaga na yon, makikita mo sila sa lahat ng TV, sa mall shows, na-feel yung sikat kayo. Alam mo sa sarili mo sikat kayo nung time na yon? Ako isa lang po masasabi ko, yumabang po talaga ako noon. Ewan ko lang ha, pero kasi totoo, inaamin ko totoo naman po. naman. Yung mga girls nagkaagulo talaga sa Nagkakagulo kanila. kanila. Inaamin ko naman po yun. Yung parents ko, kami, laking probinsya kami, walang artista sa amin. Kahit po journalist, wala sa amin na wala po talagang humarap sa camera. Kundi ako lang So malakas yung pagka loob. umuwi ka doon, kilala Ay, ka. so po, ma'am, promise po. Yeah. Yung dating nilalait nila, hindi na nila ako nilalait, parang nagpapapicture na sila, talagang nakangiti na. Iba yung kasi yung nalalait sa social media, sa personal. Correct. Hindi ko pa naranasan noon na laitin ako sa personal. Correct, eh. correct. Neto na lang ako nakaranas niyan nung Sander eh. Tapos, dito na po. Yung popularity na binigay sa akin talaga as in, talagang ginamit ko po talaga. Ano, habang nagko-concert kami nung concert, sige sabihin natin concert, ganun. Kami nung #5, talagang feel na feel ko talaga yung kasikatan. Pero hindi ko feel yung sa mga kasama ko. Hindi ko alam kung na-feel din nila na ganun. Ilang years kayong nagsama? 2 years po. 2 years. 2 years lang din po. May naipon ka? Actually, simula nung day 1 hanggang ngayon. Wala po. So saan napunta? Sa mga kapatid mo, ganyan? Dati po talaga, kumikita po ako ng malaki sa social media, tapos sa mga endorsement. Pero po, ang nangyari po talaga, sa sobrang feel na feel ko yung kasikatan ko, feel na feel ko yung Yeah. gumagastos po ako ng inumin, maabot ng 100,000. Isang Oh my araw lang Ilan po taon ka yun. niyan? Huwag niyo po akong gagayahin, guys, ha. Hindi ko po ninonormalize yung huwag niyo po akong gagayahin. 20 po. Bata po, huwag po Sino talaga. kasama mo niyan? Same group mates? Iba na? Napasama na ako sa maling circle. Pero ito po, never po ako tumikim na masama. Na masamang vision, di po. Never, no Never. drugs, Inom no lang. alak. Opo, Oo. never po talaga. Alam ko kasi yan eh. Hindi ko po yung gagawin. Alam niyo po ni Lord, di talaga ginawa. Pero nag-inom, opo. Inom ako ngayon po. Tutulog lang konti. Pagising ko, inom Inom ako. ulit. Ganun po. Yeah. Paano ka nakapagtrabaho nun? Doon nga, nagalit sa akin yung management ko eh. Kasi hindi ka na nagko-function. Sander, rewind lang tayo ng konti. So, bago ka sumikat, ano ka nung kabataan mo? Like, paano yung buhay mo sa Cavite? Before sa Cavite, nasa probinsya pa kami. Ang ano lang talaga po ako, mahilig lang talaga ako na parang sa bahay lang ako. Hindi ako mahilig sa mga makipag-socialize sa tao. Kasi natatakot ako ma-cancel culture. Natatakot akong i-judge ng tao na kesyo madami akong tigyawat. Sa edad kong 14 years old, tinitigyawat na po ako eh. Pero paano mo na-overcome yun? Na parang lumakas yung loob ko po. Yeah, na lumakas yung loob So mo. kasi di ba from tahimik, bigla ka Yeah. naging performer, nagko-concert ka. Actually, yan tanong ko hanggang ngayon sa sarili ko. Paano ako naging ganito? Kasi pag ako inuutusan ng ibang tao or nakikisuyo, kukunin ko pero hindi kita kakausapin. That's all, wala na talaga. Ayun na yun. Kahit thank you, kahit welcome, wala, hindi mo ako maririnig. Kasi ayoko na yung parang pag nagsalita ako ng ganyan, babarahin ako. Naranasan ko rin kasi dati po yun ni nanay na parang may one time na pinakisuyuan ako tapos sinabihan na, deserve ko naman daw yung kasi yung mga ganyang itsura, yan ang ganyan dapat kayo. Pero biro lang yon. Sa akin kasi hindi biro eh. Parang nasaktan po ako deep inside eh. Yun doon na ako nag-start. Na parang hindi na ako namamasin ng tao. Ay, ito pala, kaya lumakas po pala yung sarili ko. Parang nasa isip ko is, parang kinakausap ko yung cellphone. Sa cellphone kasi, pag walang ibang tao, Correct. nakikipagkwentuhan, Malakas malakas loob loob ko. Tapos, talagang gagawa ko na ano. Pero pag may ibang may dadaan,
makatahimik. Pero pag walang tao, ay, what's up, yan. Ako to, si Justin Bieber ng Pilipinas. So, hindi ka katulad ng mga influencer ngayon. Kasi mga influencer ngayon, kahit sa gitna ng kalsado, makikita mo, Ay, hindi po, nagko-content ganun eh. po, hindi po. Hanggang ngayon, hindi mo kaya. Opo, hindi talaga. Pero kaya ko naman po mag-vlog sa maraming tao ngayon. Correct. Pero hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila ng yung public, Kaya sasayaw bigla dyan, no? Merong formation. Yun. lalo na yung trending po ngayon yung sa may parang sa may airport ba yun na iniwan yung matandang lalaki. Hindi ko kayang gawin yung bibidyoan. Parang feeling ko, parang ako yun eh. Lagi ko nilalagay sarili ko doon sa tao na yun. Hindi ko to kayang saktan kasi paano kung ako yan? Pero Sander, bukod dun sa time na hinahanap mo yung parents mo, tingin mo, ikaw at saka yung mga kapatid mo, na-enjoy nyo naman yung childhood nyo? Hindi po. Hindi po ako nakapaglaro. Kasi nagwo-work na po ako noon eh. Siguro nakapaglaro lang ako ng elementary, pero mas lawang talaga yung trabaho. Kasi nung binasa na kami sa parents namin, parang piling ko lang nakatulong kami. Kasi po, talagang nagsisilbi kami doon sa kamag-anak namin. Naglilinis ako ng bahay. Isipin niyo po, papasok ako alas 6 ng umaga. Pag uwi ko, alas 6 ng hapon. Pahinga lang ako ng mga 2 hours. Pagdating ng alas 9, maglilinis ako hanggang alas 2 ng madaling araw. Malaki po yung bahay, mga ganyan kalaki po yung bahay Hanggang nila. 12. So tutulog po ako kung 12. Sabihin, let's say 17, 11, 12. Tutulog pa lang ako. 1, 2, 3, 4, 5. Gising ka ulit. Gising ulit po ako. Asikasuhin ko pa yung mga kapatid ko, lilinisan ko pa yan. May kapatid akong baby eh. Ako pa mapapalit ng diaper nun. So yun po, doon ako na parang hindi ko na-feel yung childhood. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, kasi minsan nag-aaway kami kasi nga naglalaro ako ng mobile. Hindi ko talaga naranasan maglaro noon po. Kahit yung naranasan ko, yung manonood ka sa TV sa kapitbahay, sinasaraduhan ka ng gate. Ay, ng bintana. Kung alam lang ng mga basher kung gaano ako naghirap bago ko makarating sa gantong position ko po. Sander, fast forward naman tayo. Paano ba nawala yung #5? Hala, nakakahiya. Sasabihin ko po kung bakit talaga po. Naghiwalay-walay kami dahil sa babae. Sa babae. Nag-ano kayo? Siguro sa madaling salita, ganun po. Ilan taong kayo niya? So, 2 years, 14, mga 17, 16 years old. Sila hindi 15, 14 sila. Ako ang matanda doon, sa ano po ako, 17. Pero sayang, kasi ang lakas nyo talaga nun eh. Sobrang lakas po namin noon. Tapos parang nagkaroon na lang kami ng ng limitation sa bawat isa na parang pag nagkita-kita kami, it's all about content na lang. Pero wala na yung namin, wala na yung spark bilang kaibigan. Doon na ako nag-start na parang, ewan ko lang kung ako lang yung ganun, pero may mga ibang tao naman siguro na parang pag OP ka na sa tao na yun, parang hindi ka na babalik. Yes, ayaw mo yes. na, di ba? Ikaw, lalagay mo pa yung sarili mo Yes. dyan, ayaw na sa'yo. Pinag-uusapan ka nila patalikod. So, aalis na po ako. So, hanggang ngayon wala na ang communication. Actually, nagkabati na kami. Okay na kami, matagal na panahon na. Nagkikita kami, naninong din sila ng anak ko. May mga anak na rin May sila. mga anak na rin po sila. Nasaan na yung pinag-agawan nyo? Wala na. Yun din, wala din. Hindi rin nila hindi rin na nakatuluyan. Isipin niyo po, lahat kami. 5 kami, tas isang babae lang yung namin. Pero lahat kami naging jowa. Bata pa Pero kasi. naisip nyo bang buuin ulit yung grupo nyo? Opo, way back 2022. Tapos, ang nangyari, yun sa management ko, ayaw nila. Sander, kahit na-disband yung grupo ninyo, no? Aminado talaga tayo si Sander. Nag-stay ka dyan, yung ingay mo pa rin kahit wala ka ng grupo Opo. eh. And then, bigla nagkaroon siya ng transformation na pinalabas sa Corina? Corina. Opo. Paano ka napapayag to do that transformation? Nung nasa #5 pa ako, may friend kami na mayroon siyang sa bondage sa ilong. Tapos doon ako nagtanong, sabi ko sa kanya, anong ginawa sa'yo? Ba't may ganyan ka ba na aksidente ka? Sabi, hindi. Talagang nag-undergo siya ng plastic surgery. Meron ba niya sa Sabi ko, feeling ko, mahal yan. Sabi niya, hindi, libre lang to. Kasi sige, ipakilala kita kay Doc Yapi, ganyan. Naalala ko, meron siyang card ni Doc Yapi. Kinuha ko yun eh. Tapos, tinawagan ko si Doc Yapi. Sabi ko, nasa kanya pa nga yun eh. Pinakita niya sa Corina yun eh. Dear Dr. Yapi, may ganun pa ako dati. Tapos ang haba ng kwento ko. Sabi ko, ako si Marlo Arizala na ganito yung itsura ko. Sikat ako sa social media, ganyan. Nasasaktan ako sa mga sinasabi ng mga tao. So, gusto ko po sana magpa-opera sa inyo. Kapalit po ng ex-deal yung Mag-promote. nila promote. Yes. Nahiya ako. Sabi ko, paano kaya ito? Pupuntahan ko ba? Nung araw na yun na pupunta dapat ako, tumawag. Bigla. Sabi ni Doc Yapi, pumunta ka dito gantong araw, mag-usap tayo ganyan. Ay, napagpunta ko doon na nag-start. Yun na yung journey ko. So, nung time na tinawagan ka, kanino mo una sinabi? Wala pa. Wala pa, sa'yo lang talaga. Secret muna. Sa mama ko, hindi ko talaga sinabi. Sa mga parents ko, hindi ko sinabi. Wala akong pinagsabihan kahit isa. Kasi sabi ko talagang gusto ko makita ng tao yung... Final look na. Tsaka iba na ako. Okay, yeah. Ayoko na yung ida-down na pag nakita nila ako, pangit ka, ganyan ka lang, dapat ganyan ka. Gusto ko pag nakita nila ako, uy, kamawagin mo na, ganyan. Yung magkarman lang ako ng
Tapos yun na po, doon ako nag-start na nagkaroon ako ng parang confidence sa sarili na eto na talaga. Anong nagbago sa buhay mo after ng transformation? Mas dumami ba yung racket, mas dumami yung work. Mas mukha na talaga siyang Korean. Yun na lang po yung yun na lang talaga po. Yung Siguro, confidence mo ba talagang all the way at the talaga pong yung yabang talaga, as in, umaapaw po. Nilaamin ko po yun. Sinasabi ko sa vlog ko yun. Sabi ko, humihingi ako ng sorry kasi hindi naman ako lumaking artista. Wala kaming pamilyang artista. Kaya wala nagtuturo sa amin kung ano yung humble, kung ano yung dapat gawin bilang artista. Wala po nagtuturo sa amin. Ang alam ko lang, kapag sikat ka, performer ka, titigalayin ka ng tao, laki pa ako ng probinsya, laki pa kami na sanay ako sa kalsada. Ang nagbago po talaga sa akin, which is, yung pagiging popularity ko, yung outcome sa akin ng tao, tapos binigay na blessing ni Lord, tapos tinulungan ko sa parents ko, natulungan ko sila, and then, yun, yung itsura, yun na lang. Alam mo, naalala ko, hindi ko lang ko sa The Bus ko napanood dati. Yung mom ba yun or yung dad mo yung nagsabi na bakit ka nagpaiba na itsura? Kaya sa Corina din po yun. Oo. Yun nga, nagpaiba ako ng itsura po kasi sabi ko nga sa kanila na... Pero hindi naman ganun kalayo eh. Ganyan pa rin naman yung ni Sander eh. Sander. Siguro tumangos sa ilong. Ba't ganun Opo. pa rin? Alam, I mean like, kung kamag-anak mo siya, kapatid mo siya, mapapansin alam mo pa rin kapatid mo siya. Sila mama, nagulat din sila. Umiiyak pa nga yung mother ko kasi sabi niya, hindi ka nagsabi, kung namalay ka. Sabi niya, siyempre, hindi niya alam kung anong ginagawa ko. Kaya ako to ginawa para din magkaroon ako ng lakas ng loob. Kasi nung bata kami talaga as in, tatawanan kami ng tao dahil pangunga yung ilong namin, which is wala namang mali sa pagiging pangunga. Ayun nga lang, ang pangarap ko lang talaga, respetuhin ako ng maraming tao. Kung ano yung gustong respeto ng ibang tao, yun din yung gusto ko matanggap na hindi ko natanggap noon. So Sander, new face, new confidence, and then biglang new name. Saan ang galing yung Sander Ford? Yung Sander, nanggaling talaga siya sa Sander Cage. Mhm. Yung Ford, nakuha namin siya kay Daniel John Ford Padilla. Oh. So, doon ko kinuha yung Ford. Opo. Parang naglolokohan pa naman kami ni Miss Lizal kayo. Sabi ko, ano ni Sander si Leila. So, totoo naman pala. Kala Daniel naman pala talaga Opo. nanggaling. Doon po talaga siya nanggaling. Po. Pero nung nagsimula ba, hindi ka ba naguguluhan pag tinatawag Kasi bigla, Sander! Lumilingon ka naman ba? Hindi po, minsan hindi talaga. Minsan hindi talaga kasi syempre sanay akong Marlo eh. Tapos sasabihin, pag umitotag, Sander, ganun. Hanggang sa nasanay na lang ako. Sabi ko, ganun pala yung pakiramdam kapag tinatawag ka ng maayos. Kasi dati parang feeling pag tinatawag ka, magtatawanan ka, ganun. Ngayon parang feeling ko yung tawag sa akin, pag tinatawag nila ako, parang ang ganda ng approach nila, parang hinahangaan nila ako, tuwan-tuwa sila sa akin. So, ganun po yung ano ko po. Mas dumami yung girls. Ay, ang dami po talaga, promise po, sobra. Kaya, hiningi ko na ng tawad yun kay Lord. Sabi ko, Lord, sorry sa lahat nung pagkakamali ko. Alam ko, mali yun. Pero bata pa naman po ako noon. Hindi ko alam yung ginagawa ko. Yun ang sasabihin ko sa anak na huwag niyang gagawin. At ipipilit ko huwag niyang magawa yun. Kasi hindi talaga maganda. Close ka na kay Lord ngayon. Sobra po. Sobrang lapit ko kay Lord. Kasi nga po, ang dami niyang binigay sa akin chance eh. Si Lord pala, hindi pala siya nagbibigay ng isang chance. Madaming chance yung binibigay. Hanggat nabubuhay tayo, maraming chance. Dun, yun po. Isipin niyo po, ilang beses akong pawala-wala. 2016, ay 15, nawala ako. 16, bumalik ulit. Nawala ulit, 17, 18, 19, 20. Pandemic, sikat pa rin ako. Correct. Yun po. Yun nga, Sander, speak of 2022, eto hindi ko alam to, ngayon ko lang nabasa to. Nung 2022 daw, naulong ka. Actually, 2020. At 2021, Opo. ano nangyari? Ang talagang nangyari po dyan, meron po kasi ako dating karelasyon na sobrang nabaliw talaga ako sa tao na yun, na gustong-gusto ko siyang kasama. Pero hindi ko alam na may ganun palang mangyayari sa amin. Ang lagi ko sinasabi sa kanila, sa mga tao, lalo na sa mga nag-interview na hindi po ako nananakit. Pero nasaktan ko siya emotionally. Kasi masakit po ako magsalita. Kahit yung asawa ko minsan, hindi ako talaga mananakit. Pero pag napuno ako, pasensya ka na. Words talaga. Yes, isisigaw ko talaga yung galit ko. Kasi hindi pwedeng mapuno lang ako ng ganito. Siyempre bilang partner, kung nasasaktan mo ko, ikaw na lang yun. Yun yung way mo para mawala yung galit mo. Ako kailangan kong sumigaw. Siguro nasaktan siya, magkaiba kami ng religion. So, parang iba yung kinalakihan niya. So, Anong lesson yung natutunan mo dun sa experience na yun? huwag magmadali. As in, huwag magmadali. Kasi hindi mo kinilala eh, no? Hindi po talaga. Lambat pa City. Oo. Nagkita lang, parang nagkita lang kami sa, I think, bar or mall. 2015 pa kami nagkakilala eh. Tapos, pagkakita ko pa lang sa kanya, sabi ko talaga, ay, crush ko talaga to, ganyan, ganyan. Tapos, gumawa ko ng paraan, kinaibigan ko. Kaibigan mo siya, gano'n naman talaga nagsimula. Kaibigan muna. Tapos, doon ako nag-start na yun. Tinachat ko na siya. Kung pwede ako manligaw, pwede ako magganyan. Old school ka manligaw.
Old school talaga ako manligo po. Yung mga Flowers, tawag, text. meron pang sulat-sulat. Tapos nahihiya ako, ipapadala ko pa doon sa kaibigan ko. Ibigay mo kay ano, sabihin mo, ganito, ganyan. Huwag mo sabihin sa akin galing yan ha. Para doon, sabihin mo sa bahay na lang nila, basahin. Tapos, ayun, nabasa niya, ganyan, ganyan. Alam niya, may gusto ako sa kanya. Ang tagal ko siyang crush, ang tagal ko siyang kaibigan. So, kaibigan mo pa siya? Opo. Oh. Kasi hindi parang dati kasi parang nakakahiyang, uy, pwede bang maging Diretso girlfriend? na. Oo, pwede bang maging girlfriend na kita? Kaya ganun, ayoko, hindi ko kaya yung ganun eh. 2019, before pandemic, nagtapat na talaga ako sa kanya na kung pwede akong manligaw. Ganyan. Sabi niya, oo. Tapos parang days lang, mga 3 days. Hindi na nagpaipon. Hindi na pakipot kami na talaga as in ganyan. Nag-meet kami dito sa may QC, dito sa Quezon City na. 2 days lang kami magkasama. Tapos di na kami nagkita. Hiwalay ulit kami. March, magkikita dapat kami. Biglang nag-pandemic. Lockdown na. 2020. So, paano text-text na lang? Text, video call, ganun. Tapos, parang hindi ako makatiis. Sabi ko, mag-live-in na lang kaya tayo. Yun doon na nag-start yung kumuha ako ng condo. Tapos, doon na kami nag-start na nagsama kami. Baka dahil sa sobrang puyat ko, para akong bangag eh. Sobrang puyat ko. Kasi pandemic, gumagawa akong paraan para magkapera. Tapos kukuha pa akong kondo. Saan ako kukuha ng pera? No? Alam nga naman nakawin ko yung pera. Siyempre, nagtrabahuan ko lahat po. Nung nakakuha na ako ng pera, talagang wala akong pagod na pagod ako. Pagpunta ko ng kondo, inayos namin yung kondo, okay na kami doon. Kinagabihan, para may pinag-awayan kami na sobrang siguro dahil pagod lang ako, kaya ako nakapagsalita ng ganun. Nasaktan siya. Kinabukasan, madaling araw, umiiyak siya. Sabi niya, hindi ako ginagaya ng mama ko. Kaya, after nun, niyakap ko siya. Sabi ko, huwag ka nang umalis, pakiusap lang. Kasi, madaling araw na pwede bukas na lang or ayusin na lang natin to dito na tayo. Hindi ko alam na ganito yung mangyayari sa atin. Hindi ko naman sinasadya na masaktan kita. Sabi ko sa kanya, emotionally. Correct. Wala talaga, hindi siya nagpapapigil po. Umalis siya. Ito yung huling sinabi niya sa akin na hindi ko makakalimutan. Mahal kita, babalikan kita, sabi niya. So ako, bilang lalaki, naghintay ako. Magulat ako, mga ilang linggo lang, ilang buwan. May tumawag sa akin. Hello, Sander. Si Sir Sander po ba ito? Sabi ko, hello po. Si si Ma'am, ganito, ganyan, ganyan. Staff to ng RTA, Rapid Two-Point Action, ganyan. Sabi ko, Ma'am, guesting po ba? Gumanong pa ako, sabi niya, hindi, may nagre-reklamo sa'yo, ganito, ganyan. Yun na. Pero hindi ko pinifeel na ginamit niya ako as para magkaroon ng popular. Kasi po, 1 million followers siya bigla. After nung incident, yun lang. 1 million followers, lahat ng account niya, influencer na siya diretso. Sabi ko, wala namang problema sa akin kung gusto mong sumikat. Kaya I can help you. Kahit maging friend na lang tayo. Pero yung ginawa mo sa akin, Siniraan ka pa niya eh. Sinira ka pa niya sa mata ng mga lalo yung pamilya ko, kawawa naman yung pamilya ko. Isipin mo, mama ko parang mababalo na yung mama ko sa nangyayari sa akin. After po nun, nag-usap kami, tinulungan ko pa rin siya. May anak na po siya. Parehas na kaming may pamilya. So masaya ako kasi napatawad niya. Ayun lang naman ang gusto ko eh, mapatawad mo ako. Kasi yung salitang patawad, masarap sa pakiramdam yan. Pero kung mararamdaman mo kasi kapag yung patawad, hindi totoo. Yung sa kanya narinig ko na, pinatawad niya ako, may amin ng tawad sa isa't isa, sabi ko sa kanya, bumalik ako kay Lord, ganyan, sabi ko sa kanya. Wag mong gagawin sa asawa mo yung ginawa mo sa akin, ginanon niya ako. Sabi ko, hindi, promise ko yan sa'yo, sabi ko sa kanya. Sander, anong pinakamabigat na bashing na natanggap mo na sobrang naapektuhan ka? Noon kasi, ang pinakamasakit sa akin is retoke yung mukha ko. Ba't ka nasaktan nun? Normal na siya ngayon. Kahit di ba yung mga kahit sa pageant, male or female, Miss Universe, pag nakita mo lahat ng tao. Hindi, pero noon po kasi hindi. Ewan ko lang kung may Hindi mga open. gano'n. Kumbaga, Hindi siya hindi open. open, May mga artista na ganyan nagpapaano. Hindi nila ino-open, Pwede di ba? na. Ako lang yung kauna. Dinedeny. Ako lang yung kauna na talagang gusto ko. Umamin. Oo. Makita ng tao, naggawa talaga ako. Nasaktan ako doon. Pero hindi naman, yun na yung pinakamabigat. Pero ngayon kasi, yung anak ko na yung Dinadamay nila. Dahil sa ilong din. Masakit sa akin yun. Sabi ko, kaya nga ako nagpagawa ng ilong kasi nga nasasaktan ako. Sabi niyo, ano pa kaya yung anak ko? Di ba? Tama. Kahit sinong tao, masasaktan doon. Ako, iniisip ko na lang na, Lord, tulungan niyo ako, ganyan, ganyan. Kasi wala naman ako pang kaso. But ang dami nang sinasabi na masasakit. Yung iba, foul na. Pero bukod dun sa pagtitira sa family mo tsaka sa son mo, no, tinatamaan ka pa ba ng mga basher yan? Tsaka, pinapatulan mo ba yung mga basher? Actually, ngayon ako wala na talaga. Immune na ako sa bash. Wag lang talaga yung anak ko. Tama. Kahit makulong ako, gagawin ko. Hindi ako papayag na gaganyanin yung anak ko kasi anak ko na yun, dugo ko na yun eh. Ako pag binash niya ako na, ay pangit, ganyan.
Kahit sa person sabihan ng pangit, sasabihin ko, thank you. Uy, sana ikaw din maranasan mo. Gaganon ako. Tapos, pagka may mga nagtatanong sa akin na ganyan, anong pakiramdam na maging pangit? Sabi ko, uy, kayong mga pogi, dapat kayong mga pogi, maging thankful kayo kasi di kayo magiging pogi kung walang kami. Di ba? Saan kayo kukumpara? Siyempre, kung walang pangit, Walang kung puro pogi kayo, walang kukumparahan, hindi balance. Tumatawa na lang sila. O, di ba? At least nadadala ko sa maganda, hindi ako nakikipag-away. So, Sander, ngayon na may family tsaka may anak-ana, paano na bago ng anak mo yung buhay mo? Natatakot na akong mawalan pa. Dati kasi hindi ako natatakot eh. Kahit umalis kayo, wala na akong pakialam. Ngayon, takot na akong may mawala. Takot na akong sumama pa sa mga maling tao. Takot na akong makagawa pa ng isa pang pagkakamali. Parang mas focus na ako ngayon sa pamilya ko. Parang gusto ko nang yumaman. Hindi ko na gustong sumikat. Gusto ko na lang yumaman. So, yung kita mo, diretso, family, pagkain, Yes grocery, po. laruan ng anak. Yun lang, yes po. Yun na talagang ginagawa ko po ngayon. Dati hindi. Ay, pag ako may pera mga 10,000, ma'am, punta agad ako ng QC dyan sa may Morato. Oy, inom tayo! Sagot ka na, ano yan, gaganon pa ako yung dati, yabang-yabang pa. Ay, yung pa, isa pa yun, naalala ko, dami kong kaibigan. Lahat sila, ang tingin nila sa akin, para akong mataas. Para ako si Your Highness. Tapos isang text, lahat sila nandiyan. Ay, oo. Sa aya. Hindi, minsan yung iba, hindi na iti-text, sinaamoy na eh. Sabi ko, doon na bigla. Nagulat ako, sabi ko, di-text ko pa lang kayo, chat ko pa lang kayo. Hindi alam namin pupunta ka ngayong araw kasi ngayon yung sahod mo. Ganun Pero sila ko. kaibigan mo pa ba yung mga yan? Siguro sabihin na lang natin na kaibigan ko sila pero hindi na yung talagang hindi na sila part sa circle ko. Bilang nasa daliri ko yung talagang pinagkakatiwala. Mahirap po. Minsan kung sino pa yung pamilya mo, yun pa yung kaaway mo. Pero sa dami ng mga friends, followers, yung mga kasama mong umahalis sa atin, paano mo na-feel na isa-isa lang nalalagas? Tsaka kailan nagsimula yun na parang, uy, dati parang 30 tayo sa grupo, gumigimik ka, parang ngayon, 5 na lang Siguro tayo. after ng tulpo. Oh. Dun Yung ko malumayo talaga. sila. Isipin mo po, na pwede ko pang ayusin sana. Ayoko mag-explain sa kanya sa social media kasi ayoko na baliin nila or paikutin nila ako tapos mapunta ako sa masama. Gusto ko talagang sabihin personally. Kasi alam ko yung totoong nangyari. So, yung mga kaibigan ko, hindi nila narinig yung side ko. Nakita nila yon. So, ang tingin nila, masama na ako. Tapos wala na ako, ay, wala na yan sigurong pera. Ganyan, wala na yan. Hindi na mga tayo dyan. Doon na nag-start na parang pag niyayaya ko sila. Dati kasi pag nagiyayaya ako sa mga kaibigan ko, tol, papunta na ako dyan. Ngayon, pag piniyaya mo sa 3 days before, ay, tol, baka busy ako ng araw na yan. Ay, may pupuntahan kami. Ay, may sakit si mama yan. Tapos dati, nung kasagsagan na yun, kapag humingi ka ng tulong, andyan na sila lahat. Ngayon, sasabihin niya, tol, pasensya to, babawi na lang ako sa'yo next time. Ang daming beses na gano'n na nangyari sa akin ngayon. Sander, meron ka pa bang pinagsisisihan sa mga nagawa mo? Siguro, lahat po. Pero ito yung pinakauna. Una sa lahat, yung pagiging pasaway ko sa magulang ko. Yung sinasabi nila sa atin na kapag kayo nagkaanak, doon yung malalaman kung gaano kahirap maging magulang. Dati po, hindi talaga, pasaway ako. Nung nandun na sila sa amin, at kumikita na ako ng pera, kinalimutan ko po sila. Inaamin ko po yon. Hindi to alam ng tao 4 years, 5 years, wala akong pakialam sa parents ko, sa mga magulang kapatid ko. Di ko sila pinakialaman, di ko sila tinulungan. Di ko sila inuwian. Pero ano konta ka nila? Di ko sila pinapakinggan. Binablock ko nga sila isa-isa eh. Talagang mama at papa ko yun, tas mga kapatid ko. Doon lang nagbago yung tingin ko sa kanila, parang minahal ko sila ng sobra nung natulpo ko. Kasi ang dami kong kaibigan, sila lang yun nandoon. Talagang nagmamakaawa sila na makalabas ako doon kasi wala naman talaga akong ginawang masama. Hindi naman ako kriminal. Yung sinasabi nilang attempt, hindi naman totoo talagang nangyari. Ang gusto nila yung pinakamabibigat na kaso. So, vowsy. Bawsi, binugbog ko daw. Sabi ko, ako nga takot nga akong mabugbog eh. Tapos mambubugbog pa ako ng tao. Sabi ko, never po ako nang bugbog. Takot po ako kahit sa magulang ko. Kasi may nanay ako, may kapatid ako. Pero inaamin ko po na pagsalitaan ko yan. Minura ko po siya. Minura ko, sinabi ko, ano ka, demonyo ka. Ginanon ko po talaga sa dinuro-duro ko. Kasi galit po ako eh. Kasi pagod po ako eh. Yun eh. Yun yung kaya kong aminin. Kasi yun yung totoo po. Pero Sander, sa lahat ng pinagdaanan mo, ano ba yung natutunan mo? Natutunan ko na pahalagahan lahat ng mga bagay na dumating sa'yo. Maliit man or malaki. Kasi nung nangyari po sa akin nun, talagang winaldas ko. Wala akong tinira kahit isa po. Lahat ng pinag-arapan mo, i-treasure mo, magpasalamat sa Diyos, at kauna-unahan mahalin ng pamilya. Sino ba si Sander Ford ngayon? Isa siyang makulit, pasaway pa rin, at mapagmahal na asawa at ama. At anak sa pamilya ko po. Sander, kung meron kang mga pinagsisihan, meron ka pang ginagawa na proud ka.
Siguro yung proud na lang ako yung ano po, nagka-baby ako. Wala na akong maisip eh. Parang walang nakaka-proud sa ginawa ko dating mali dati. Ang maganda na lang naging proud ako na may anak na ako. Na may magsasabi na sa akin na, Daddy, don't cry. Oh. Ay, ang sarap dun sa paano pag umiiyak. Nandito pa rin kasi yung emotion ko, yung parang meron ako anxiety, depression eh. At least kahit paano na labanan ko naman kasi nga may nagpapasaya. Sa pag nakikita kami umiiyak yan, sasabihin niyan, Mommy, Daddy, don't cry. Mommy, Daddy, don't fight. Lagi niya sasabi, it's okay. Yun doon pa lang, parang okay na. Masaya na ako. Parang nawawala na yung ano ko. Pagod, yung, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, be. Sander, message mo sa wife sa son mo. Siyempre, ang masasabi ko sa asawa ko, thank you kasi kahit ganito yung itsura ko, hello. Salamat ka, Pogi. Maswerte ka kasi nakapangasawa ka ng kamukha ni Justin Bieber. Yeah. Oh, wow. Dahil joke lang. Ayun po, nagpapasalamat ako kasi tinanggap mo ako ng ako kahit na may background ako na ganito, na mayabang ako. At ilang beses kita napagsalitaan din ng hindi maganda. Dumating din tayo sa point na mutikan tayo magkaiwalay kasi nga sobrang tigas ng ulo ko. Pinipili ko yung paglalaro, pinipili ko yung uminom sa barkada. So yun, nagpapasalamat ako sa kanya kasi naiintindihan niya ako hanggang ngayon. At lagi kong pinapaunawa sa kanya na sana intindihin mo lang ako na ngayon kasi darating ang panahon na kapag okay na ako, susuklian ko lahat ng kabutihan mo. At sa anak ko naman, yun, sa anak ko, baby Ceres, na magpakabait ka lang kay daddy at kay mommy. Kasi paglaki mo, ikaw naman yung nasa position ko ngayon. Pero dapat ina good person. Pero kung gusto mo lang naman mag-artista, pero kung ayaw mo, it's okay. I know, ang cute ng baby boy mo Opo. What's next for Sanderford? Anong pwedeng expect din sa'yo ng mga followers mo tsaka ng mga viewers? Siguro po abangan nila yung gagawin naming content, yung about sa family namin. It's a reality show. Nice. Gagawa kami ng reality show na talagang nangyayari sa pamilya. Like, mas malamang pa yung ambag mo sa inuman kaysa ambag mo sa gatas ng anak mo. Yung ganon. Okay. Ay, kasi relate yung totoo yung tao, di ba? So, yeah. Lahat tayo sa bilang magulang, gano'n naman talaga eh. Yeah. Kahit ako, nung panahon na yun, nagiinom ako, sabi ko, oo nga, may ambag ako sa inuman, pero dun sa gatas, wala akong ambag. Totoo, legit po yun, nangyayari po talaga yun. So sabi ko, yun yung gusto kong gawin na parang mag-reality show kami, pero ayaw na namin yung issue sa labas. Yung issue lang namin na parang kung ano yung nangyayari sa amin sa araw-araw, yun yung ipapakita namin sa tao. Pero gusto ko lang magkaroon lang kami ng may bibigay na lesson sa mga kabataan. Kasi pabataan ng pabataan ngayon yung gumagawa ng mali. Tama. Totoo po yan. So yun yung gusto ko, isa kami sa makakatulong sa mga kabataan na huwag niyong gagawin to kasi mali to. Sander, kulang yung oras pero we have to go. Maraming salamat sa pagbisita. Thank you, thank you, thank you. Ma'am, wait lang. Thank you. Ito po. Abangan namin lahat ng gagawa. Thank you, Sander. Thank you so Salamat. much Thank po. you. See you guys again next time. Thank you, guys.